po palang infeksyon sa tenga, ilong at lalamunan. Akala ko po, earache, sipon na tonsillitis lang ang infeksyon sa mga ito. Salamat po sa Diyos sa natutuhan po namin ngayon, Kuya Eric. Kaya ngayong alam nyo na ito, ingatan nyo na ang inyong kalusugan, ha? Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric. Ay, kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagkaing ibinigay ng Panginoon sa mga anak ni Israel. Pero dahil po sa pagrereklamo ng mga Israelita, ay binigyan po sila ng pagkain ng Panginoon, gaya ng karne, na ibig po nilang kainin. Pero may mga Israelita po na nagtira ng kanilang pagkain sa kabila po ng ibinilin sa kanila ni Moises na wag po magtira. MJ, maraming ang natira. At yun ay dahil sa hindi pakikinig ng mga anak ni Israel. Kaya, eto naman ang ginawa ni Moises. Basahin natin. Ang nakasulat sa Aklat ng Exodo, sa 16:25 hanggang 36. At sinabi ni Moises, "Kainin ninyo yaon ngayon, sapagkat ngayoy Sabat na ipinangingilin sa Panginoon. Ngayoy hindi kayo makakasumpong sa parang. 6 na araw na inyong pupulutin, datapwat sa 7 araw ay Sabat. Hindi magkakaroon." At nangyari sa 7 araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang nasumpungan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Hanggang kailan tatanggihan ninyong ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? Tingnan ninyo na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat, kung kaya't kanyang ibinibigay sa inyo sa 6 na araw ang pagkain ng sa 2 araw. Matira ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan. Huwag umalis ang sino man sa kanyang kinaroroonan sa 7 araw." Kaya't ang bayan ay nagpahinga sa 7 araw, at yaoy pinangalanan ng sangbahayan ng Israel na mana, at kaparis ng buto ng kulantro, maputi, at ang lasa niyaon ay kasing lasa ng manipis na tinapay na may pulot. At sinabi ni Moises, "Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Punuin ninyo ang 1 omer ng mana na inyong ingatan sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang kanilang makita ang pagkain na aking ipinakain sa inyo sa ilang na kayo'y aking ilabas sa lupain ng Ehipto." At sinabi ni Moises kay Aaron, "Kumuha ka ng 1 palyok at sidlan mo ng 1 omer na puno ng mana at ilagay mo sa harap ng Panginoon upang maingatan sa buong panahon ng inyong mga lahi." Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon inilagay ni Aaron sa harap ng patotoo upang ingatan. At ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana na 40 taon hanggang sa sila'y dumating sa lupaing tinatahanan. Sila'y kumain ng mana hanggang sa sila'y dumating sa mga hangganan ng lupain ng Kanaan. At 1 omer nga ay 10 bahagi ng 1 efa. Yun po palang pinagawa ni Moises. Ipinapulot niya po ang mga lumabis at yun ang kakain nila sa mga susunod na araw. At dahil sasapit po ang kanilang kapahingahan, binigyan po sila ng 6 na araw para makapamulot po ng mana para maging pagkain po nila. Sa pagpapatuloy po ng paglalakbay nila sa ilang, ano po ba ang sumunod na nangyari? Di na po ba sila nagreklamo? Yan ang ipagpapatuloy na aalamin natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Mahalaga na mapangalagaan natin ang ating ilong, tenga at lalamunan laban sa mga impeksyon. Ito kasi ang ginagamit natin para tayo ay makaamoy, makarinig at makakain ng maayos. Pero tandaan na maiiwasan natin yan sa tulong ng Diyos dahil Siya ang nagbibigay ng lakas sa atin. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Filipos sa 4 at 13. "Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin.
Alam niyo ba na tuwing December 10 ay sineselebrate ang National Youth Health Day? Alamin natin bukas kung loloobin ng Diyos kung paano ito sineselebrate at sino ang nangunguna sa selebrasyong ito. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikatin sa pagbuhos ng ulan. Atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukog na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala, sa pagtila ng ulan, panibagang pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Atin ngang isipin, ulang dumarating ay pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa pagbuhos ng ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Sa pagbuhos ng ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Sa ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang
KNC Show! Sa KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Kung paano ito sineselebrate ang at sino... Kung paano ito sineselebrate at kung sino ang nanguna sa selebrasyong ito. Busog na nga po ako kakainom ng tubig. Alam niyo ba na tuwing December 10 ay sineselebrate ang National Youth